Mapagpalang araw po, Nandito po tayo sa loob ng tahanan. Sa tahanan po ni Sister Kim. Dito po sa Barangay 105. Kung tawagin po ito, Haroma. Ito po, Sonit District 1, Tondo, Manila. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Ayon po sa Biblia, may dala tayong Biblia po, amen, ang Biblia ng mga pastor. Siyempre, pagka magbubulay tayo ng Ebanghelyo, ang ating ginagawa, tayo ay dumudulog sa Diyos upang siyang umatnubay sa atin. Sapagkat sabi ni Jesus, alis ako at ang ipapalit yung patnubay. Siyang papatnubay sa atin. Ano po? Panginoon Diyos, sabi nga, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng salita. Buksan ang kaisipan, ang puso, ng dami ng isang tao na nakikinig at manonood ng video ito. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. At higit salita, ang iyong salita ay dahan, liwanag ng aming darahanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron nakalagay dito sa Biblia, ang sabi rito ay ito. Sa Mateo chapter 6. Anong nakalagay? Sabi sa 25, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo mabuhay o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sa 28 o 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala sa mga bagay nito, hentil? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyan dahan ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na iyon. Yung ibibigay ng Diyos, lahat ng pangangailangan ng tao. Bawa yung sinabi ni Apostol Pablo nung siya nangangaral, ayon sa Filipos 4:19, at buhat hindi mauhubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun. Anong sabi dito ni Pablo? Lahat ibibigay ng Diyos. Kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus dito sa Mateo 6, chapter 6, anong sabi niya? Yung lahat ng kailangan, anong sabi niya sa 33? Ngunit higit sa lahat, bigyan alaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng inyong mga bagay na ito. Basta ang gawin lang po pala natin, bigyan natin pagkakataon ng Diyos na yung kanyang kalooban ang ating gagawin. Alam niyo po, ang tao namumroblema. Sino ba ang tao hindi namumroblema? Pero kung alam niyo po yung susi o parahan, sigurado wala nang problema eh. Ito lang oh. Anong sabi niya? Higit sa lahat, yung higit sa lahat, may pinatutungkulan mga bagay yan. Oh. Anong nakalagay dito? Sa 24, Mateo 6:24, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuhutan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Yun ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Higit sa lahat ng kayamanan. Yun ang ibig sabihin po dito. Kasi po, maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Ano yon? Diyos at kayamanan. Kaya ang sabi niya rito sa 33,
higit sa lahat ay bigyan nalaga ninyo ang kaharian ng Diyos. O higit sa lahat. Kasi po, pag nakapokus po tayo sa kayamanan, ang Diyos ang kayamanan natin. Yan ang totoo. Pero sabi ng Panginoong Yesus, maging yung kayamanan na yan, kayamanan ayon sa San Marcos, tignan niyo po ang sulat ni Jesus. Lahat ng kayamanan mapasayo, sabi niya. Dito sa San Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, at sino mang nagnanay sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 35. At sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Hindi yan panlabas, Big. 36. Sapagkat ano bang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano nga ng mga halaga? Makamtan mo man ang lahat ng yaman ng buong mundo. Kung ang kapalit naman ito ang buhay mo, papahamak ka na, sabi. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Kaya hindi po tayo pwedeng mamili, ay pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang pera po, pinapanginoon din ng tao. Alam niyo po, ang pera hindi nagsasalita. Pero ang pera nagpapagalaw ng tao. Baliktad eh. Ang pera, ang sabi po ng Biblia, ang pera ay ginagamit. Yung nakalagay sa pera, ang pera ay ginagamit na bayaran. Nakalagay sa pera yan. Dapat pala ginagamit ang pera. Pero iba na ngayon eh. Ang pera nagpapagalaw ng tao. Bakit po? Yan nga sinasabi ng Panginoong Yesus, di kayo makapaglilingkod sa dalawa. Pero ang ginagawa nila ngayon, nagsisimba sila. At the same time, ginagawa nilang Panginoon ng pera. Alam nyo, sa buhay natin ito, sabi naman ng Panginoong Yesus, anong mapapala mo? Sige nga, mapasayo ng lahat ng mga kayamanan ng buong mundo. Pero ang kapalit naman yung buhay mo, may impyerno ka. Kasi pag naglingkod po kayo sa Diyos, ang isa sa provision ng Diyos, ano sabi niya? Iwan. Basahin natin muli ha. Anong sabi rito? Yung gustong magligtas ng inyong sarili, sabi ni Jesus. Balikan natin yung San Marcos, ano sabi niya? Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino pang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Meron kang pangarap? Wala naman tayo, walang pangarap, kaibigan. Lahat tayo nangangarap tayo eh. Especially pag naipanganak tayong mahirap, talagang mangangarap tayo, bata pa lang tayo. Mangangarap na tayo. Pero kung susundin natin ang batas ng Diyos, anong sabi niya? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ayan. Gusto mo sumunod kay Jesus, dapat itakwil ang kanyang sarili. Anong itatakwil mo? Yung ambition mo. Bibitawan mo, kaibigan. Kasi, alam mo, pagka meron kang ambition, paano ka maglilingkod sa Diyos? Lagi bang nakadikit sa iyo yung ambition mo? Yung iba nga po dahil po sa ambition, halimbawa, gusto nilang yumaman. Masama bang yumaman? O tignan natin si Pablo. Ang sabi ni Pablo, nalalayo ang Diyos sa
nalalayo ang Diyos at ang Diyos, ang tao nalalayo sa Diyos. Tingnan natin meron sinabi si Apostol Pablo. Tingnan lang natin dito, babasahin natin po. Sa unang Timoteo chapter 6 verses 6. Sa katunayan, malaki ang pakinabang sa reliyon kung ang tao ay marunong masiyahan. 7. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala anuman pag-alis natin dito. 8. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. 9. Ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Tukso po ang pagyaman, sa totoo lang. Tingnan niyo po ang nangyayari sa ating paligid. Maraming nagangad ng yumaman, pero nung nangyari, yan ang nangyayari sa kanila ngayon. O bigyan ko yung halimbawa, yung pamilyang Diskaya, nagkamal po sila ng pera. Bumili sila ng mga sasakyan. Mga imported pa yung iba. Ngayon, anong nangyari? Lahat ng kayamanan nila, ilang bangko, ilang milyon ang laman ng bangko nila. Naka-freeze. Yung ari-arian nila, naka-freeze. Nakakulong pa silang mag-asawa sa Senado. From 2016, namin po yung Diskaya babae, up to present, ang paglago ng kanilang kayamanan. Naging top notcher po sila kontrakto. Mauutak po silang mag-asawa. Bakit ko sinasabing mauutak? Nagtayo ng siyam na construction company. Kada bidding, yung siyam na yon nakikisali. Isipin niyo po yan. Ang sinabi nila sa pagtatapat nila, wala pang bidding, nagbibigay na sila ng grease money. Kaya pagdating ng bidding ng mga kontrata, lagi silang nananalo. Ikaw ba naman siya mang kumpanya mong pinaglalaban Kaya nagkamal po sila ng maraming pera. Ang tanong, magamit ba nila yung pera nila ngayon? Hindi. At yung sinasabi nilang maging star witness sila ng gobyerno, nalagay na sa alanganin. Ano po sabi si dating DPW Secretary Singson? Nagsalita na po siya. At yun ang kinatatakutan nila. Na hindi pwedeng maging star witness o state witness ang gaya nila. Kaya nagbago sila ngayon. Hindi na raw sila magkikipagkasundo sa gobyerno. Pero ang tanong, yung bang kayamanan nila pwede nilang galawin? Hindi. Makipagkasundo man sila, hindi sila makipagkasundo sa gobyerno. Pag natalo sila, lahat ng kayamanan nila sa bangko, mapapasa kamay ng gobyerno. Ngayon pa lang, hindi pa nasa kamay ng gobyerno, hindi na nila magagalaw yun. Bakit? Delikado yung bangko. At ang masakit, pwede lang sila lumabas pag may hearing. After ng hearing, sa sila tutuloy? Sa kulungan sa Senado. Wala silang inangad kundi kayamanan. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, yung gustong magligtas ng kanyang sarili, siyang mawawalan nito. Gusto mong magkamit ng buhay, sundin mo ang salita ni Jesus. Sundin natin. Alam nyo, yung kayamanan dito sa lupa, lumilipas po yan. Pero merong kayamanan hindi lumilipas. Dito po sa Santiago chapter 2, verse 5. Ang sabi ni Santiago, ito yung kayamanan na hindi lumilipas. At magandang kayamanan po ito. Santiago 2.5.
Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Ano sabi ni Santiago? Makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian? Ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ito yung maganda. Maging mayaman po tayo sa pananampalataya sa Diyos. Ito po, sabi ni Pablo, lahat ng kailangan mo ibibigay ng Diyos. Mayaman ng Diyos, ibibigay niya lahat ng kailangan mo. Oh. Hindi niyo ba gusto yan, mga kaibigan? Maging mayaman po kayo sa Diyos. Ang sabi ni Pablo, masiyan na tayo kung meron tayong pagkain, pananamit, pangangailangan, meron na tayo. Masiyan na tayo. Kumakain tayo na 3 beses maghapon. Okay ang pamilya natin. Ano pa bang problema? Mga bagay na material nakapagbibigay kasiyahan sa mata. Wala yan. Dapat po, dito tayo yumaman. Hindi sa mga bagay na sanlibutan, kundi kayamanan sa pananampalataya sa Diyos. At anong pangako? Pag mayaman tayo sa pananampalataya sa Diyos, ulitin natin ha. Ito. Mga kapatid, kung minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya? Tandaan nyo ha, pwede bang manampalatayang mayaman? Opo. Kaya nga ginawa, mahirap eh. Ginawang halimbawa yung mahirap. Ibig sabihin, kung yung mahirap, naging mayaman sa pananampalataya, yung mayaman, pwede po. Pwede. Tandaan nyo, pwede. At maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Kaharian po ang tatamuhin ng mga tao mayaman sa pananampalataya sa Diyos. Yun nga po sinasabi ko, yung mga Diskaya family, ilang milyon po yung nakabangko nila, ilang bangko ang kanila pinaglagakan ng pera. Pero ngayon, nakapresta. Yung mga sasakyan nila, kinuha na ng gobyerno. Yung iba, under investigation po sila. Kung tama yung binayad nilang tax. At kung hindi tama, magbabayad pa sila ng panibagong buwis. Oh. Dito lang City of Manila, sabi ni Isko, nakakobra na silang ilang milyon sa kontrata nila dito sa Maynila. Ang mga Diskaya. Ibig sabihin, marami silang pera. Kasi kung mababasa niyo po sa mga newspaper, mapapanood niyo sa mga television, social media, makikita niyo po kung gaano karami silang kayamanan meron. Saan ka nakakita? Yung bahay po nila, kapag tatawagin yung kanilang anak, mikropono po ang ginagamit. Hindi po sinasabi, ay katulong, sige nga, puntahan mo yung anak ko doon. Hindi. Mikropono lang po sa ibaba. Kung tawagin sila. Isipin nyo po. Hanggang ngayon po, wala nakakakita sa mga anak nila kung anong itsura eh. Wala po nakakakita sa social media. Anong gusto nyo? Mapaganon kayo, pagaya nila? Makalabas lang sila, pag-aatian ng hearing. Ngayon, nagpetisyon po sila sa Pasig. Sa Pasig kasi, taga-Pasig sila eh. Sa isang korte doon, umihiling sila ng sana po palayain sila sa Senado. Humingi na silang tulong ngayon sa korte. Natulungan sila na palayain na sila sa Senado. Ibig sabihin po, gusto na nilang umuwi sa kanilang tahanan. Kaya siguro, namimiss na nila yung sarap ng buhay sa loob ng tahanan nila. Kasi hindi ganun ang kinalalagyan nila sa Senado eh. Pero anong nangyari? Na-deny. Nabigo po sila.
pinayagan ng korte. Kaya saan sila humingi? Sa Pasig. Sino ba yung mayor ng Pasig? Hindi ko po sinasabi may kinalaman ng mayor, ha? Siyempre, kung ikaw ay korte sa Pasig, kanino ka maniniwala? Sa Diskaya o kay Biko? Ano sabi ni Biko sa kanila? Pag may hearing sa Senado, nandun si Biko. Si Mayor Biko. Ano sinasabi ni Mayor Biko? Ubod na sinungaling ang mga yan. Eh, bakit po? Eh, siyempre, kumalabas sila pagka majority, nakita niya yung mga ginagawa nila. Kaya malakas ang loob ng mayor ng Pasig na mga sinungaling sila. O, isang bagay pa pong nakakatulong yan laban sa kanila. Yung pagsasalita ng mayor ng Pasig. Kaya yun ang nangyari po, na-deny yung kanilang kahilingan na magkaroon sila ng kalayahan na napalayain na sila ng Senado. Hindi po eh. Kaya ano man yung yaman mo, kaya sabi ni Jesus, mapasayo ang lahat ng kayamanan. Kung ang kapalit naman ang buhay mo. Tama po. Tama na po yung yumaman tayo sa pananampalataya sa Diyos. At ayan niyo po nga, Diyos na lang ang gumawa ng kayamanan ng buhay natin. Anong nakalagay? Matuto tayong makontento kung ano ang meron tayo na binibigay ng Diyos. Tama na po yun. Kasi pag nagnanasa pa tayo, ano sabi ni Pablo? Nauulog sa tukso. Tukso po ang kayamanan. Marami na pong mayaman ng mga natukso. Hindi rin po naggamit ang kanilang kayamanan. Ano man ang yaman nila? Kaya ka bang iligtas ng yaman mo? Hindi po. Hindi ka kayang iligtas ng yaman mo. Sino lang ang pwedeng magligtas? Ng Diyos. Kaya tandaan nyo, kung hindi pa po kayo mananampalataya, suko niya po buhay nyo kay Jesus, ang ating tagapagligtas at ang ating darating in the future. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin ng kayamanan na dapat namin tamasamin ay ang kayamanan ng pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Kayong mga nanonood ng video ito, sana meron po kayong napulot. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Yung nakasulat dito, pwede niyo ako sundan. Kahit anong Biblia, wala pong problema sa atin yan. Welcome kayo, no? Sige po. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Like and share. Kayong mga nasira, share niyo po sa iba. Thank you for watching. Yung kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po ako senior, 64. Nandito tayo sa tahanan ni Sister Kim. At wala pa po si Brother Hachi, ano? Hindi pa dumarating. Ngayon, anong gagawin natin? Like and share. Nasa Barangay 105 po nga pala tayo, no? Dito po sa Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.